Sa Bulacan at Pampanga, hindi pa rin humuhupa ang bahang dulot ng bagyo at high tide. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, marami pa ring lugar dito sa Pampanga ang lubog sa baha. Ito'y kahit kanina ay nasilayan na ang liwanag. Ani mo'y dininig umanong panalangin ng umaraw kanina dito sa Macabebe, Pampanga. Pahinga ng mga taga rito sa ilang araw na pag-ulan na nagpalala sa high tide. Yung nakarana, yung baha po nun, mas malaki pa dyan hanggang dito po nun. Sa kabila niyan, lubog pa rin sa baha ang mga kalsada rito. Sa gitna niyan, tumirik ang isang tricycle. Lakas ng alon ng mga truck. Sa Masantol, Pampanga, halos di nalalayo ang sitwasyon. Mataas pa rin ang tubig sa may ilog kaya pag kumukulimlim, natataranta na ang 61 anyos na si Aling Maria na nakatira sa tabing ilog. Yung pong alon, pag umaagos sa likuran dito po sa may bahay, para po magigiba yung kubo ko. Wala po kaming matutuluyan ng iba. Tsaka hindi namin po maiiwan dito. Dito lang po kami naghahanap buhay. Mayat-maya ng araw, pinapasok ng tubig ang kanilang bahay. Yan po mga paligid ng ano po yung kinatatayuan nyo. Linalagyan lang po namin ng yero tsaka plywood para po yung alon hindi po pumapasok dito kasi magigiba po yan eh. Lubog din sa baha, bunsod ng pinagsamang high tide at masamang panahon ang nasa 17 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Pinakaapektado ang mga barangay ng Gugo at May Sulaw na hanggang dibdib na raw ang lalim ng tubig. Kaya sinuspindi na ang mga klase sa lugar. Emil, balik tayo dito sa may Macabebe, no? Batid ng mga taga rito na medyo matatagalan pa ang sitwasyon nila dahil nga sa high tide. Pero panalangin nila, sana daw ay hindi na ito palalain pa ng masamang panahon. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.